Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am April, ang inyong mind storyteller ngayong araw na ito. Ang ating kwento ay may pamagat na Hipon at Biya. Ito ay kwento ni Carla Pasis at iginuhit ni Joan De Leon. Sa maputing buhangin ng isang tangrib, nakatira si Hipon at si Biya. Kahit hindi magkauri, magkasama silang nakatira sa isang lunggang binungkal sa buhangin ni Hipon. Masaya sila sa ganitong pamumuhay. Trabaho ni Hipon na panatilihing malinis ang kanilang lungga. Hindi niya hinahayaang pasukin ito ng buhanging dala ng mga alon. Dahil sa 10 niyang mahahaba at matitinik na binti, hindi ito problema. Kaniya ring sinisigurado na kumakain ng maayos si Biya. Si Biya naman ay mahigpit na binabantayan ang lungga mula sa mga nais mag-abala. Kaniya ring tinitiyak na ligtas si Hipon mula sa malalakit gutom na isda na sarap sa manipis nitong balat. Tuwing may papalapit na malaking isda, agad na ipipilantik ni Biya ang buntot ng ilang beses. At si Hipon, na malabo ang mga mata, ay nagmamadaling papasok sa lungga upang makaiwas sa panganib. Kapag bumabagyo, hinaharangan ni Hipon ng bato ang bungad ng lungga. Dahil dito, ligtas si Hipon at si Biya mula sa mga along humahampas sa tangrib. Ganitong panahon nang magsimula ang kanilang alitan. Ilang araw na ring bumabagyo at pagod na si Hipon sa pagtutulak ng buhangin pumapasok sa kanilang lungga. Huwag ka ngang lumangoy-langoy lang. Kumilos ka naman dyan. Sigaw ng pagod na si Hipon. Ano naman ang magagawa ko? Sagot ni Biya. Wala namang makakapasok sa lungga para tayo'y kainin. Alam ni Hipon na tama si Biya. Pero, bakit kailangan siya lang ang laging nagtatrabaho? Ikuha mo ako ng pagkain. Utos ni Hipon. Kamutin mo ang likod ko. Pero, mga palikpik lang ang meron ako. Sagot ni Biya. Nagustuhin man ay di magawa ang mga utos ni Hipon. Alam ni Hipon na tama si Biya. Ngunit, patuloy pa rin itong kinukulit si Biya. Hindi na matiis ni Biya ang nangyayari. Kaya pagkatapos ng bagyo, lumangoy siya palabas ng lungga. Saan ka pupunta? Tanong ni Hipon. Maghahanap ako ng ibang lungga. Sagot ni Biya. Sa isang pilantik ng kanyang buntot, siya'y nawala. Sambit ni Hipon at gumapang siyang pabalik sa lungga. Kung sa kanyang palagay ay kailangan ko siya, nagkakamali siya. Di nagtagal lumabas si Hipong malabo ang mata. Isa palang pindangga ang naghihintay sa kanya sa labas ng lungga. Buti na lang at bago siya manguya ng matutulis at bako-bakong ngipin ng pindangga, nakapasok sa lungga si Hipon. Nabahagi lang ng isang binti ang nawawala. Bago pa man lumubog ang araw sa tangrib, ang takot na Hipon ay muntik nang makain hindi lamang ng pindangga, kundi pati ng isang lumba-lumba at isang pawikan. Siguradong magiging pagkain isda ako ngayong wala na si Biya. Di naman nalalayo si Biya. Kailangan mo ba ng isda para magbantay ng lungga? Tanong niya sa lahat ng hipon na makasalubong. Ngunit, ang bawat lungga ay may sariling biya at hindi na nangangailangan ng isa pa. Saan ako matutulog? Tangis ni Biya na walang lungga, habang takot na nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Umaasang di siya mapapansin ng dumaraang mami. Pagdating ng pagtaas ng tubig, gutom na si Biya.
hindi na siya kumain magmula nang umalis siya ng kanilang lungga. Sinong magbubungkal para sa pagkain ko? Tanghoy niya. Hanggang sinubukang sumandok ng makakain sa buhangin, gamit ang kaniyang mga palikpik. Pagsikat ng araw, nagbungkal si Hipon palabas ng lungga. At sino nga ba ang naghihintay sa labas kundi ang napakarumi at gutom na si Bia? Nagbalik ka! Sigaw ng napakasayang si Hipon. Naakmang yayakapin si Bia gamit ang kanyang siyam at kalahating binti. Kailangan kita upang bantayan ako. Pinapangako kong magpapakabait na ako. At hindi ipapagawa ang alam kong hindi mo kayang gawin. Mabuti naman! Sabi ni Bia na masaya rin dahil siya ay nakauwi na. Kailangan naman kita para ihanap ako ng pagkain at para ipagpungkal ako ng bahay. Lahat ng ibang hipon ay may kaparehas na. At ang bahayang isda ay isang mapanganib at malungkot na lugar para sa isang biyang walang tirahan. Dagdag pa na Bia, sabay pilantik ng buntot ng 3 beses. Bilang babala na may isang gutom na gatasan na gumagala sa di kalayuang koral. Kaya't magkasamang namuhay sina Hipon at Bia sa isang lunggang binungkal ni Hipon. Sila'y masaya sa ganitong pamumuhay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Paalam!